Praise. Check. Check. Hello. Praise. Praise. Check. Praise. Check. Praise. 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 1, 2, praise. 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 Good morning po! Good morning! Sige po, pwede na po ba tayong tumayo at simulan na po natin ang pananambahan ngayong umaga. Sige po. Sino po dito ang pinagpala ng ating Panginoon ngayong linggo? Itaas po natin yung mga... Yeah, amen! Sino po dito yung bagamat may mga pagkukulang ay pinunan pa rin ng ating Panginoon? Amen. Ayan. Sabi po sa Psalms 95:1, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving, extol Him with music and song." So sa ating unang kanta ngayon po, no, sabi doon ay rise and sing. Ang lyrics din doon ay, kung ikaw ay binuhay or ikaw ay pinagpala ng ating Panginoon, ikaw ay magbigay puri sa Kanya. So, sa panahon po ngayon, sa ating praise and worship, no, ay kantahan po natin at ibigay po natin lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay magpuri sa Kanya. It's our God is Reason and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. Everybody rise and sing. Sing, whoa, whoa, whoa. If you're alive and you've been redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing, rise and sing. Sing, whoa, 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 whoa. If you were bound but now you're free, rise and sing, rise and sing. Lift up a shout of victory. Rise and sing, rise and sing. Sing, whoa, whoa. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. So everybody rise and sing. Heart brings a melody. Rise and sing, rise and sing. If you've been tasted and you have seen, rise and sing, rise and sing. Sing, whoa, 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 whoa. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. So everybody rise and sing. Let the redeemed of the Lord sing hallelujah, hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing, our God reigns, our God reigns. Let the redeemed of the Lord sing hallelujah, hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing, our God reigns, our God reigns. Let
Let the redeemed of the Lord sing hallelujah, hallelujah. Let the redeemed of the Lord sing, our God reigns, our God reigns. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. 'Cause our God is risen and reigning, and we're elevating the glory of our God and King. So everybody rise and sing. Amen. Sige po. Before po tayo magpunta sa ating next song, no, magbibigay lang po ako ng maikling testimony ko din. No? So, habang nagre-reflect po ako kagabi, no, before ako matulog, pinapakinggan ko yung song na itong i-lead ko nga po ngayong umaga. Doon sa next song po kasi is From the Inside Out. Nag-iisip kasi ako ano yung parang magiging spill ko for this morning or ano po yung pwede kong ma-share sa inyo. Sabi doon sa song nga yung parang 1,000 times I fail, still your mercy remains. Yun yung first line nun eh. Sinasabi kasi doon po sa song na kahit tayo ay broken, tayo ay may mga pagkukulang, no? Pero hindi tumitingin yung si Lord sa ano natin eh, yung sa outward presence natin, kundi kung ano yung desire or kung ano yung naramdaman ng puso natin. No? Kasi minsan tayo, nakikita natin yung minsan, kapag nakikita natin isang tao, parang ang saya-saya naman niya, wala naman siyang problema eh. No? Or minsan nag-judge natin siya, ay, parang, ba't gano'n ang tahimik niya? Parang di naman siya nag-praise kay Lord, di ba? Na-judge agad natin yung person na yun, na hindi siya nagbibigay puri sa Panginoon, pero hindi nakikita kung ano ba talaga yung nilalaman ng puso niya. Yo po. So parang naisip ko din, sabi din, parang may nabasa rin akong devotion nun eh. About sa pagiging, na-realize ko rin din no, na lately, burnt out ako sa work and all. No? Parang, yun nga eh, parang yung person ko po kasi talaga is sobrang strong. Na kapag sa office, talagang kapag nakita nila ako or ano, parang nag-show up ako lagi sa mga meetings. Nakita nila na parang buo ako. Pero hindi nila alam, I'm just holding the fort. Or parang, kailangan ko na lang itong gawin kasi ito yung trabaho ko. Pero hindi nila alam na burnout na ako, no? And then, ayun nga, napansin ko po talaga na something is wrong with me. I'm trying to push people away. Kapag nasa office na ako, gusto ko wala akong kausap. Lumalayo talaga ako sa mga tao lately. And sabi ko, parang hindi ako to kasi parang ano ko eh. Medyo, kailangan ko pa rin ng kausap minsan talaga. So ayun, nag-try po akong mag-seek ng professional help. And yun nga, I was diagnosed yung physical distress. So may mga early signs na daw ng parang depression. May manifestation na ako. So during that time, medyo, natakot din ako sa sarili ko. Parang ko, akala ko okay pa ako. Diba? So, nagsabi ako kay nanay. Sabi ko, Nay, ayoko munang pumunta sa church. Ayoko munang makita ng tao. Pero yun nga, kinausap ako ni nanay, sabi niya, mentras na feeling mo, gusto mong lumayo kay Lord, yun yung panahon na dapat mag-stay ka sa Kanya. Na doon nga, humiling ka na from the inside out, baguhin ka ng Panginoon. Yung perception mo ngayon is mabago at humiling ng tulong talaga sa Kanya. So yun yung parang during kagabi, yung na-realize ko yung ano, parang napakabuti ng Panginoon na
Kasi feeling ko talaga, nung time na yun, kaya gusto ko rin ayaw ko umatin. Kasi feeling ko, hindi ko mamibigay yung best ko sa Panginoon. Na parang, ay, ito lang yung gagawin ko sa Kanya ngayon. So parang might as well, wala muna akong gawin, di ba? So parang na-realize ko doon na, hindi pala tumitingin si Lord sa ganun. Na parang, basta nakita niya sa puso nyo na nagsaserve ka sa Kanya na kahit kulang, sa tingin mo kulang, pero sa Kanya, enough na yun. Basta mag-serve kayo sa Kanya. So, habang kinakanta po natin yung song na ito, naway maging prayer sa bawat isa sa atin. Kung meron man din po kayong pinagdadaanan ngayon, or may struggle, or may mga iniisip sa panahon ngayon, nawa ang kanta po na ito ay magpapaalala sa atin na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nandiyan ang ating Panginoon at malalapitan at malalapitan natin siya at hingin po natin yung pagbabago at yung healing at yung forgiveness at yung pagbabago na gagawin sa akin ng Panginoon from the inside out. A thousand times I failed, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Well, above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. And my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace. To love you from the inside out. Your will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, and I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and grace become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring
soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out. In my heart, in my soul, and I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all fame, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all pain, and the cry of my heart is to bring you praise from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out from the inside out, Lord. My soul cries out, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang magpuri sa iyong pangalan. Lord, maraming salamat po na bagamat kami po ay kulang, kami po ay broken, kami po ay may mga kanya-kanyang dinadala, ay naiintindihan niyo po kami. You know our desires of our hearts, Lord. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Humihiling po kami ng kapatawaran sa mga panahon kami lumalayo sa iyo, na kung kailan namin kailangan ng iyong tulong ay naghahanap po kami ng tulong sa ibang tao, sa ibang mga bagay. Pero sa panahon po na ito, Lord, ay inilalapit po namin sa inyo ang lahat ng aming worries, ang aming lahat ng mga problema, ang lahat ng sakit na aming naramdaman. Lahat ng ito ay inaalay po namin sa iyong harapan. Ikaw po nawa ang magbago sa amin from the inside out. Ikaw po nawa ang patuloy na sumama sa amin sa mga pang-araw-araw na aming mga gawain. Nawa ang iyong mukha, ang iyong presensya, ang maramdaman ng bawat tao ng mga kasalamuha po namin. Lord, ikaw po nawa ang mag-ingat sa amin sa bawat araw, Lord. Patuloy niyo po kaming samahan, Lord. Maraming salamat po sa lahat. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang po namin naaalay, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King.
Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Oh, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Oh, I love you with the love of the Lord. Hello. Tawag sa pagsamba. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat, sa simula at mula pa, wala akong inasahang sa akin ay mag-iingat. Kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw, Yahweh, pupurihin araw-araw. Awit ng pagpupuri, a mighty fortress is our God. kalakasan. Siya ang ating tanggulan sa paglaban sa kasamaan. Pagkahinalay tayo ng kaaway, siya ang tawag at ang pagtatagumpay. Sa tulong niya ating kakamtan. Kung sarili lakasan ang siya nating panghahawakan, tayo ay mapipilan sa ating pakikipaglaban. Ngunit kung ang banal ang ating kapisan, walang katakutan tayo sa digmaan. Sa tulong niya'y matatagumpay. Mundo man ay umapaw, ang sama kalupitan, wala kaming agamagam, pagkat Diyos ang aming tanggulan. Puno ng karimlan, di katatakutan, pagkat nalalaman siya'y wawakasan. Nang kay Jesus nawi ka lamang.
kalakasan. Espiritu'y ibibigay, yang kakampi nating tunay sa pakikilaban. Buhay may maparam, ang kalwalhatian ng Diyos na marangal ay siya naming itatanghal. Amen. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo manalangin. Panginoon nating pinapupurihan sa lahat, Ikaw ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. Maraming salamat una po sa buhay na iyong patuloy na pinagkakaloob sa amin. Pangalawa po ay sa kalakasan na aming natatanggap mula sa iyo sa araw-araw. Pangatlo, Panginoon, higit sa lahat ay ang pananampalataya na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin at sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito sapagkat binigyan mo muli kami ng pagkakataon na kami makalapit at makapakinig na yung mensahe sa iyong tahanan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay gabayan niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po maging ang mga kapatid namin na hindi pa nakakarating sa iyong bahay-sambahan upang makinig ng iyong mensahe, Panginoon. Ganon din po ay patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkakamali, kakulangan na nagagawa po namin sa aming mga sarili, sa aming mga kapwa at sa iyo, Panginoon. Nawa ay patuloy niyo po kaming pagkalinisin upang maging mas tapat na lingkod sa iyo, Panginoon. At magawa namin ang lahat ng iyong misyon na ibinigay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay paglabas namin ng simbahang ito ay maging pagpapala kami sa bawat isang taong aming makakasalamuha at lahat ng aming mapakikinggan ay magsilbi din po naming ilaw, Panginoon, sa aming pagpapatuloy ng misyon na pinagkaloob mo sa amin. Inaalay po namin ang linggong darating, maging ang araw na ito sa aming pagsamba. Tinataas ka po namin at dinadakila, Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing. Sa ikatlong araw ay samuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupos sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang ama'y papuriyo at ang unog at ang diwang banal, pag-aaring walugan, nung una at ngayon mo, walang hanggan. Amen. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga bata.
Sabay-sabay po nating ipanalangin ang mga bata. Panginoon, maraming salamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyong binibigay sa mga batang ito upang magpurit magpasalamat sa iyo. Maraming salamat sa kanilang mga guardian, parents na patuloy na nagnanourish sa kanila. Panginoon, ingatan niyo sila sa kanilang paglalaro, pag-aaral at pagtulong sa kanilang mga nag-aalaga. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa murang edad ay binubukas mo ang kanilang puso't isipan upang tumindig para sa iyo, gaya ng kanilang pag-awit sa iyo. Panginoon, nawa ay tindigan nila ang faith na ibinibigay at tinatanim sa kanila ngayon pa lang hanggang sa kanilang pagtanda. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, good morning. God is good. And all the time, nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Ating wini-welcomes si Ate Joby Javier Carias at yung kanyang baby na si Celestine Carias. Okay, welcome home, welcome back sa PCUMC. Ganon din ang ating mga gawain. Meron tayong morning devotion every day from Monday to Friday, 5:30 to 6 a.m. Then, meron tayong Tarkan Mission every Sunday afternoon. Mamaya, meron. Every Wednesday, meron tayong Senior and Elderly Bible Study. Every Thursday, meron tayong midweek sa church, face-to-face. And every Friday, meron tayong PCUMC UMWSCS Care Group, 4 p.m. sa Kinder Room. Every Saturday, meron UMM Breakfast and Coffee Fellowship. Every Saturday pa din, meron tayong UMYF Bible Study. Then, meron tayong confirmation class after the service. 6 session lang ito. Matatapos ito by September. Lahat nung nag-enroll last 2 weeks, balik kayo mamaya kasi para masama kayo sa baptism by September. Mamaya sa Kinder Room, immediately right after the service. And then, August 31, supposedly dapat ngayon to, minove ng katapusan, everybody's birthday, and luncheon fellowship. Then, ang magbibigay ng bulaklak next Sunday, si kapatid na BJ Castillo. Mga may kaarawan, ngayon ay kaarawan ni Sepanaya Joy Giyang. Sepanaya, okay. August 25, si Angelita Dairit. Angelita. Sino ba yun? Okay. Si Ate Noli. Okay. Ang layo kasi. August 27, si Bon McHale Javier. August 28, si Gillian Joy Giyang. Dalawa sa Giyang. And then, si Emerisa Mercado sa 28. 29, si Ronald Castillo. And then, si John Brent Javier. August 30, si Jumaira Patawi. Gayon din si Prince Edison Ragmat. Okay, awitan natin sila. Lahat ng may birthday, punta sa harap. Happy birthday to you. Iyong
tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na kung saan narito yung mga anak na nagdiriwang ng kaarawan. Salamat po sa kanilang buhay na patuloy na ipinaglilingkod, ipinagagamit at ibinibigay sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanila. Salamat po sa mahabang panahon ng katapatan, pag-ibig, pagmamalasakit at kagalingan na patuloy niyong ibinibigay sa kanila. Salamat po sapagkat narito sila at patuloy na naglilingkod sa iyo. Tunay nga po na papag-alabin niyo yung kanilang pananampalataya. Gayun din po sa aming mga gawain, tunay nga po na bigyan niyo nga po ito ng katagumpayan, bigyan niyo kami ng means upang ang lahat ng ito ay magawa namin at bigyan niyo kami ng kalakasan upang maging bahagi kami ng mga gawain at paglago ng aming iglesia. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Gusto ko lang pong i-share yung nangyari po sa amin nung maglolola. Galing po kami ng SM, naglakad po kami pa uwi. Ngayon po may malaking truck na ako nasa naman ako nakatuntong ako sa bigla raw akong ngayon, bumaba. Ang truck napakabilis, 10-wheeler po yun. Ngayon si Jabez at Jewel, naiyak na sila, akala nila nadali na ako, sabi niya. Si Jewel umiyak na, sabi niya. Sabi ko, hindi ako pababayaan ni God, sabi ko. Pero talagang ramdam kong kumuha yung truck, napakabilis Yung pong pahinante, lumingon. Akala niya nadali na ako, sabi niya. Kaya ako talagang naiiyak hanggang ngayon. Dahil talagang kung ako'y nadali, durog po ako noon. Kasi ang bilis niya gumilid ng todo yung yung 10-wheeler papaliko na kami ng SM, ng Camellia, naglalakad nga kami kasi medyo yung kumain kami, nagtagtag ako para malapit lang naman lakarin. Kaya po ako po patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Kaya po si Jewel, pag umaalis ako, Nay, mag-iingat ka. Sabi ko, hindi ako pababayaan ni God. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Kaya papuri pa sa salamat ko po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat niya sa akin. Maraming salamat. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa Jeremias 1:4 hanggang 10 po. Ganito po ang sinasabi. Sinabi sa akin ni Yahweh, bago ka ipinaggilihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ang sagot ko naman, Panginoong Yahweh, hindi po ako magaling na tagapagsalita. Bata pa po ako. Subalit ang sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka pa, pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo, ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Pagkatapos, iniunat ni Yahweh ang kanyang kamay, hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Ibinibigay ko na rin sa iyo ang kapangyarihang mangaral sa mga bansa at kaharian, upang sila'y bunutin at ibagsak, wasakin at itapon, itayo at itanim. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa Hebreo, Kabanata 12, talata 18 hanggang 29. Dahil dito itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang mga nangangalog na tuhod. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang mga paang napilay at sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napapasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo.
o pawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Pinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay. Alam ninyo ang mga nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang na ukol sa panganay. Ngunit ito'y tinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluwa. Hindi kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab, nababalutan ng dilim at may malakas na hangin. Nakarinig sila roon ng tunog ng trompeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila, sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok, kahit hayop, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Talagang nakakilabot ang kanilang natanaw. Kaya't pati si Moises ay nagsabing, nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na nabuhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak, na ang mga pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang mga espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan, at ang dugong iwinisik na may pangako ng mas mabubuting bagay kaysa sa isinisigaw ng dugo ni Abel. Kaya't huwag kayong tumangging makinig sa kanya na nagsasalita. Ang tumangging makinig na nagsalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya tayo kung tayo itatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot, sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ang lahat na may kakayahan ay magsitayo sa pagbasa ng Ebanghelyo mula kay Lucas, Kabanata 13, talata 10 hanggang 17. At ganito po ang sinasabi. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdamang sanhi ng isang masamang espiritu. Siya'y nakukuba at hindi makaunat. Nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi, "Malaya ka na sa iyong karamdaman." Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. At noon di nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng tagapamahala sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo'y pumarito upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa inyong sabsaba ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siya'y kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kumakalaban kay Jesus dahil isinagot niya. Natuwa naman ang mga tao dahil sa lahat ng mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ito ang salita ng Diyos.
Sa ating leksyonary ngayong linggo, ito ay kwento ng pagpapagaling sa isang babaeng tinawag na Kuba. No, sa ating mga Biblia, may headings itong ang babaeng hukot, meron ding sinasabing ang babaeng Kuba, at meron din salin na ang babaeng baluktot. Ano? Tunay nga po na sa English naman, sinasabing ito ay crippled, disabled, and spirit of infirmity. Yun naman ang salin sa English. Kung ano yung kapansanan o karamdaman ng babaeng ito. Sa makabagong panahon, ang tawag sa sakit na ito ay osteoporosis, o osteoporus, sa English, Pag sinabing may osteoporosis ka, ibig sabihin kulang ka sa calcium. Na kung saan ito ang nagiging dahilan na humihina ang buto, nagiging brittle, hanggang sa dumating na ikaw ay mahukot, hanggang sa ikaw ay makuba. Especially ito yung nangyayari sa mga babae, especially doon sa mga maraming anak, na kung saan sa kanilang panganganak ay nauubos yung calcium sa kanilang katawan, kaya dumarating na sila ay nakukuba o nahuhukot. Pero ang sabi dito sa ating text ng pinagbatayan, ang dahilan ng pagkakuba ng babaeng ito ay dahil siya ay pinahihirapan dahil sa masamang espiritu. Yun ang dahilan kung bakit siya nakuba, bakit siya crippled. At sa loob ng 18 taon, nasa ganitong kalalagayan ang babaeng ito. Hindi makaunat, hindi nakikita ang kausap, at hindi niya nakikita ang langit dahil siya ay nakabaluktot. Sa ganitong kalalagayan, ang babaeng ito'y kawalan ng pag-asa, kawalan ng lunas, at kahabag-habag. Nasa ganoon siyang kalalagayan. At sa mahabang panahon, sabi dito, 18 years siya sa ganong kalalagayan, at hindi na umaasa pa na siya'y gagaling pa. Marahil natanggap niya sa kanyang sarili na iyon ang kanyang guhit ng palad. Ito na yung kanyang tadhana na hindi na siya gagaling. May acceptance na siya na wala na siyang lunas. Ngayong umaga ay pag-aralan natin ang pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa babaeng ito. Una, this woman was crippled by the bad spirit. Sabi sa ating teksto, isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. May isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, sanhi ng isang masamang espiritu, siya'y nakukuba at hindi na makaunat. Okay? Sabi sa ating teksto, habang nagtuturo si Jesus sa sinagoga, may isang babae na hindi makaunat o kuba sa loob ng 18 taon. Sa matagal na panahon ng kanyang buhay, marahil ay nakasanayan na niya yung kanyang kalalagayan, at ang mga taong naroroon kasama sa sinagoga ay tanggap na yung kanyang kalalagayan. Walang sino mang umaasa na siya'y gagaling pa. Maging ang kanyang sarili, ay hindi na umaasang gagaling pa. Maging yung tagapamahala ng sinagoga ay tanggap na siya ay nasa ganoong kalalagayan at mamamatay na siya sa ganoong kalalagayan. Subalit, isang magandang bagay ang makikita natin sa babaeng ito. Bagamat siya ay kuba, nakayuko, baluktot, ay lagi siyang nasa loob ng sinagoga. Sumasamba, nagpupuri sa Diyos sa kabila ng iniindang sakit. Hindi hadlang ang karamdaman sa babaeng ito upang
kaligtaan niyang sumamba at makinig ng salita ng Diyos. No? Ano nga ba yung sinagoga? Ano? Ang sinagoga ay isang lugar o isang kapilya na kung saan nagtitipon ang mga Hudyo for worship, teaching, and instruction. Ano? Dahil kung malayo ang templo, no, na nasa Jerusalem pa, dito parang merong satellite o mga kapilya na tinatawag na sinagoga na kung sa isang community ay mayroon 10 to 15 families, no, ng mga Hudyo ay nagtatayo sila ng sinagoga at doon nila ginagawa ang mga pagtitipon, no, ng pagsamba, pagtuturo at for instruction. Kaya nga sa sinagoga rin, ano, na-invite ang mga may kaalaman at bihasa sa kasulatan. Kaya si Jesus ay invited doon dahil alam natin na siya ay nangangaral. Dahil sa masamang espiritu, kaya nasa ganoong kalalagayan ang babaeng ito. Hopeless, helpless. Hindi niya magawa ang gusto niya at hindi niya ma-enjoy ang buhay. Imagine, hindi ka makaunat. Hindi mo makita ang kausap mo. Hindi mo makita ang langit. Hindi mo makita ang mga ibon. Hindi mo makita ang mga bagay na nasa itaas. Ano? Kaya nga, nilumpos siya at iginapos ng masamang espiritu sa loob ng 18 taon. Imagine that. 18 years ng kanyang buhay ay ginugol niya, no, sa kanyang karamdaman. Wala siyang magawa, hindi niya magawa ang gusto niya, hindi niya ma-enjoy ang buhay, at nasa kalalagayan siya, nakahabag-habag. Di ba? Ito yung pinakamasakit sa buhay ng tao na hindi natin magawa yung gusto natin dahil pinahihirapan tayo ng ating sakit o anong paman sa ating buhay na kung saan hindi tayo able o hindi tayo fit sa mga gawain na pwede sa atin dahil mayroon tayong dinaramdam. Ano ang nagpapahirap sa atin upang hindi natin magawa ang gusto natin sa buhay at sa paglilingkod? Ano yung mga dahilan? Napakarami nating excuses. Ano? Sa kabila ng kapansanan ng babaeng ito, lagi siyang nasa sinagoga, sumasamba, nagpupuri sa Diyos, naglilingkod sa Diyos. Ano ang mga dahilan natin bakit hindi tayo makasamba tuwing araw ng linggo? Marami tayong dahilan. Ano? Kung minsan tatawid lang tayo No? Kung minsan ay marami tayong excuses. No? Marami tayong dahilan. Ano? Pumopondo pa lang ang dilim, may excuse na tayo. Ay, basa ang daan, madulas ang daan. Ano? Marami tayong dahilan kung bakit hindi tayo makasamba, makapunta sa kapilya, makapaglingkod, at makasama sa gawain. Kaya kung ating titingnan, ang babaeng ito ay marahil sa kabila ng kanyang karamdaman, ano? Sa kanyang infirmity, ano, disabled. Ano, pag sinabing disabled o baldado o tinatawag na inutil, it is useless. Ano ibig sabihin? Walang gamit. Ano? Papayag ba tayong walang gamit? Wala naman tayong dinaramdam na sakit. Wala na, able naman tayo, malakas tayo, no? Pero kung malakas tayo at hindi natin nagagawa yung ating tungkulin sa loob ng church, sa paglilingkod, sa pagsamba at pakikinig ng salita ng Diyos, ano? Mas higit tayong baldado, no? Mas higit tayong crippled, no? Tulad ng babaeng ito. Kasi yung babaeng ito ay sa kabila ng kanyang karamdaman, nasa loob siya, no? Lagi siyang present sa sinagoga, sa loob ng kapilya upang sumamba, maglingkod at magpuri sa Diyos. Pangalawa, the deliverance. Sabi doon, nang siya'y makita ni Jesus, tinawag siya at sinabi,
malaya ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae at noon di nakatayo siya ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Sa tuwing gumagawa ng milagro si Jesus, hindi niya ito ginagawa to impress people o magpakitang gilas sa mga taong nakikinig o sa mga taong naroroon, kundi lagi siyang naghahanap ng mga taong nangangailangan ng kanyang himala, ng kanyang milagro. No? At sa puntong ito, nakita niya ang babaeng ito na nasa kahabag-habag na kalalagayan. No? Isang babaeng kuba, hukot at baluktot, kaya tinawag niya ang babaeng ito upang pagalingin. Okay, note, hindi nagnanais ang babaeng ito na lumapit kay Jesus upang humingi ng kagalingan. Ang babaeng ito ay hindi nananampalataya kay Jesus na siya ay pagagalingin pa. Kundi siya yung nakita ni Jesus. Kung saan man siya nakaupo doon sa sinagoga, hinanap siya ni Jesus, nakita niya si Jesus, nakita siya ni Jesus upang pagalingin. Ano? Kaya nga, ito ay kabaliktaran doon sa mga naghahanap ng kagalingan. Ano? Tulad ng babaeng inaagasan, di ba? Hinanap niya si Jesus at ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit, tiyak na ako'y gagaling. Tulad ni Jairo, sa kagalingan ng kanyang anak, makita natin doon na hinanap niya si Jesus. Ganon din yung centurion para sa kagalingan ng kanyang anak. Pero ang babaeng ito ay walang effort. Ano? Ang babaeng ito ay hindi nagnanais gumaling. Tanggap niya na nga siguro na hindi na siya gagaling. Kaya wala, kahit na alam niya na si Jesus ay nagpapagaling o nabalitaan o narinig niya na si Jesus ay gumagawa ng himala, wala siyang pagnanasa na lumapit kay Jesus upang siya ay pagalingin. Tanggap niya na yung kanyang tadhana, na yun yung kanyang guhit ng palad. Ano? Pero sa kabila noon, nakita ni Jesus ang babaeng ito. Ibig sabihin, lahat tayo ay nakikita ni Jesus. Ano man yung ating kalalagayan, ano man yung ating pinagdaraanan, may pananampalataya man tayo o wala, may mag-effort man tayo o hindi, kilala tayo ng Panginoon. Alam niya kung sino yung nangangailangan ng kagalingan, yung nangangailangan ng tulong. Alam niya ang lahat sa atin. All-knowing nga siya. Ibig sabihin, omniscient. No? Na kung saan hindi mo alam niya yung ating kalalagayan. Saan man tayo nakaupo ngayon, hindi lingid sa Kanya yung ating dinaramdam. Hindi lingid sa Kanya yung ating pangangailangan. Hindi lingid sa Kanya yung hibik ng ating mga puso kung bakit tayo narito ngayon. Maraming mananampalataya ang nandoon, marami ang may pananampalataya, pero nakita niya ang babaeng ito na walang pagnanasa na lumapit sa Kanya. Pero tinawag niya ito. Kaya nga, ang Panginoong Jesus ay naroon sa mga taong kumbaga ay mga outcasts. Ano? Natatandaan nyo yung dalawang tao na pumasok sa templo, isang publikano at isang pariseo, na kung saan ay yung pariseo ay binanggit niya lahat yung kanyang achievement. Ano? Sabi niya, nagpapasalamat siya dahil hindi siya masamang tao, siya ay nagdarasal ng 3 beses ang araw, nagbibigay ng 10. No? At sinabi niya, salamat at hindi ako katulad ng publikanong ito na isang makasalanan. Pero yung publikano, ang sabi doon ay siya ay hindi makatingin sa langit
at dinadagukan yung kanyang dibdib dahil hindi siya karapat-dapat sa Panginoon. Pero, ang nakita ni Jesus, sa panalangin, at pinuri ng Panginoon ay yung panalangin ng publikano. Ibig sabihin, kahit tayo ay nasa ganoong kalalagayan, makasalanan ang tingin natin sa ating sarili, hindi karapat-dapat, naroon ang pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Nandoon yung kanyang pagnanasa na pagalingin tayo sa ating mga nararamdaman. Naroon yung kanyang pagtingin maging sa makasalanan kung ano yung kinakailangan niya sa buhay. At ito ay ibibigay, pagagalingin ng ating Panginoon. Kaya't marahil ay nagulat ang babaeng ito. Bakit siya tinawag ni Jesus? Wala naman siyang kailangan. Hindi naman siya humihingi ng kagalingan. O marahil hindi niya nakikita ang mukha ni Jesus dahil siya ay baluktot o siya ay kuba. Pero dahil sa tinawag siya ni Jesus, siya ay lumapit. Kaya nga, nang siya ay hinipo ni Jesus, ang sabi ni Jesus, malaya ka na sa iyong karamdaman. Malaya ka na sa iyong karamdaman sapagkat 18 taon siyang iginapos, inalipin ng masamang espiritu. Ngayon, sa ating buhay, ano ang gumagapos sa atin? Ano yung umaalipin sa atin? Ano ang nagbibilanggo sa atin upang hindi natin magawa ang gusto natin tulad ng naranasan ng babaeng ito? 18 taon siyang pinahirapan, ibinilanggo ng masamang espiritu. At nang siya'y tawagin ni Jesus, siya ay pinalaya. Kaya nga't ang ating Panginoon ay Diyos na mapagpalaya. Gusto ni Jesus na palayain tayo sa anumang bagay na umaalipin sa atin. Gusto niyang putulin ang tanikalang lagot na nagpapahirap sa atin upang hindi natin magawa ang naisin natin. Minsan, kahit hindi tayo lumalapit kay Jesus, alam niya ang ating kalalagayan at pinagdadaanan sa buhay. Minsan, kahit hindi na tayo umaasang may himalang mangyayari, laging andyan si Jesus upang gawing posible ang mga bagay na imposible. Hinahanap tayo ni Jesus saan ka man nakaupo ngayon. Alam niya kung ano ang laman ng iyong puso. Ano ang iyong pangangailangan? Ano ang iyong pinagdaraanan? Alam niya kung ano yung ating kailangan. At nais niya na tayo palayain, pagalingin, upang muling maging kagamit-gamit. Bakit ba hindi tayo fruitful? Bakit hindi tayo productive? Yung babaeng ito hindi productive, hindi fruitful kasi dahil siya'y kuba. Hindi niya magawa yung gusto niya. Ibig sabihin ay justifiable yun. Naunawaan. Pero kung normal tayo, kung wala naman tayong sakit, kung hindi naman tayo inaalihan ng masamang espiritu, ibig sabihin, walang dahilan upang hindi tayo maging fruitful and productive sa buhay na ito. At kung able naman tayo, walang kapansanan pero hindi natin magawa ang gusto natin at hindi tayo maasahan sa gawain at ministeryong ipinagkatiwala sa atin, tayo na siguro ang pinakakawawang tao kasi we are able, fit, pero hindi gumagawa, hindi naglilingkod, at hindi maaasahan. Third, the other crippled in the synagogue. Sabi doon, ngunit nagalit ang tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga sa mga tao. May 6 na araw na inilaan upang kayo'y magtrabaho. Sa mga araw na iyon, kayo ay pumarito
upang pagalingin at huwag sa araw ng pamamahinga. Matapos sa pagalingin ni Jesus ang babaeng kuba o hukot, nagalit ang tagapamahala ng sinagoga dahil nagpagaling siya sa araw ng Sabat o sa araw ng pamamahinga. Very strict ang mga Hudyo pagdating sa kasulatan. Dahil kasama sa 10 utos na ipangilin ang araw ng Sabat at sa araw na iyon walang gagawa sinuman. Walang gagawa ang sinuman. Ito ay nakalagay sa 10 utos. Kaya't alam na alam ito ng mga Hudyo. At marahil nagalit ang tagapamahala ng sinagoga dahil marahil alam to ni Jesus pero nagpagaling pa rin siya sa panahon ng Sabat o pamamahinga. Makikita natin na hindi natuwa ang tagapamahala ng mga sinagoga sa kagalingan ng babaeng ito na pinahirapan sa loob ng 18 taon. Imagine that. Nang gumaling ang babaeng ito, may nagalit, may hindi natuwa. Dahil lamang sa pinagaling siya sa araw ng pamamahinga. Para sa kanya, para doon sa tagapamahala ng sinagoga, sa administrator ng sinagogang iyon, mas mahalaga ang kautusan kesa magpagaling sa araw ng Sabat. Ang tawag sa mga Hudyong katulad nila ay tinatawag na legalist. Ibig sabihin, mga legalista. O by the book, ang lahat ng dapat gawin at ikilos ay dapat nasa libro o nasa kautusan. Hindi mahalaga sa kanya ang tao, kundi ang batas at nakaugalian. Kuminsan, we are also a legalist. Mas mahalaga sa atin ang rule, mas mahalaga sa atin ang batas kesa sa pangangailangan ng tao. Hindi sila people's-oriented, kundi law-oriented. Mas mahalaga sa kanila ang sistema, mas mahalaga sa kanila ang bylaws, mas mahalaga ang batas kaysa kagalingan at pagpapalaya mula sa masamang espiritu. Ang babaeng ito'y pinagaling ni Jesus ay kinuba ng masamang espiritu sa mahabang panahon. Subalit ang tagapamahala na nagalit kay Jesus dahil nagpagaling sa araw ng Sabat, kinuba, crippled dahil sa pagiging legalista. Ibig sabihin, bukod sa babae ito, ang tagapamahalang iyon ng sinagoga ay crippled din o binaldado din ng kanyang pagiging legalista. May dalawang crippled, may dalawang tinatawag na baldado o inutil nung araw na yon. Una, yung literal na kuba. Pero meron pang isang kuba. Ibig sabihin, siya ay unable. Kinuba, ginapos, hindi makakilos, hindi makagalaw dahil siya ginapos ng kanyang pagiging legalista. Sagot ni Jesus, sinagot siya ng Panginoon, mga mapagpakunwari, hindi ba't kinakalag ninyo sa sabsaban ng inyong baka o asno at dinadala sa painuman kahit sa araw ng pamamahinga? Ang anak na ito ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat siyang kalagan kahit na sa araw ng pamamahinga? Ano ang lumulumpo sa atin upang hindi natin makita ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay? Maaring tayo ang pangatlong tao na nilumpo ng sakit na nasa atin pa rin hanggang ngayon. Tulad ng ano nga ba yung mga pumipigil sa atin, lumulumpo sa atin, kumukuba sa atin upang hindi natin magawa ang isang bagay. Una, marahil katamaran. Wala tayong kapansanan, pero
di tayo makapunta sa kapamilya. Hindi tayo makapaglingkod at hindi tayo maasahan sa gawain ng Panginoon. Kadalasan ang katamaran ang lumulumpo sa atin. Yung ating pagiging judgmental o mapanghusga, lagi tayong may opinyon pero di natin nakikita yung ating sarili. Kuminsan, ito ang dahilan kung bakit hindi tayo makagalaw at tayo alipin pa rin ng masamang espiritu. Yung ating pagiging critical, yung lagi nating nakikita ang mali ng iba pero di natin nakikita yung kamalian natin. Nakadalasan, ito ang ginagamit ng kaaway, upang hindi natin makita ang magandang bagay sa isang tao, kundi ang nakikita lamang natin sa kanya ay ang kanyang kamalian. Pag daw nakaharap natin ng isang tao, mag-isip tayo ng isang bagay na maipupuri o masasabi nating maganda sa kanya. At ito ay sasabihin natin sa kanya upang ito ay maging encouragement sa kanyang buhay. Hindi pa nagsasalita yung tao, ayaw mo na. Hindi po pa nakakausap yung tao, pero negative na yung pagtingin mo sa kanya. Bilang isang Kristiyano, dapat tayo ay encourager. Dapat tayo yung nagbibigay ng kalakasan o pumupuri sa mga bagay na maganda sa kanyang buhay. Hindi mo hahanapin yung kanyang kamalian, kundi yung magagandang bagay, ang dapat nating makita sa kanyang buhay. Pangatlo, ang lumulumpo sa atin, yung ating pagiging righteous, self-righteous, mga mapagpaimbabaw. Puro tayo ang magaling, pero ang gawa natin ay puro pakitang tao. Kuminsan, dito galit na galit si Jesus, sa mga Pariseo at mga Saduceo, sapagkat ang lahat ng kanilang ginagawa ay pakitang tao. And then, ang pang-apat ay yung pagiging narrow-minded, yung makitid ang isip. Ibig sabihin, ang masabi, ang maipilit, at hindi nakikinig sa opinyon ng iba. Kuminsan, ito ang nagiging dahilan kung bakit hindi makagawa ang banal na Espiritu sa atin. Kasi sa tingin natin, tayo lang ang tama. Yung opinion lang natin ang maganda. At hindi tayo nakikinig sa sinasabi ng iba. Ito yung tinatawag na dogmatic. Ibig sabihin, hindi siya nakikinig sa paliwanag ng iba. Para sa kanya, siya lamang ang tama. At napakaraming ganito sa loob ng iglesia. Ang maipilit, ang masabi. At hindi tinitingnan ang pangkabubuang kalalagayan at pangangailangan sa loob ng iglesia. Ano ang nais mong pagalingin ngayon sa iyo ni Jesus? Hindi ka man lumalapit, alam ni Jesus ang dinaramdam mo. Hindi ka man nananampalataya, handa kang pagalingin ni Jesus ngayon. Kinuba ka man sa mahabang panahon ng masamang espiritu, nais kang gamitin ni Jesus ngayon upang maging kagamit-gamit. Useful and productive. Nais ni Jesus na palayain tayo mula sa pang-aalipin ng masamang espiritu. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa mensaheng ating narinig. Nasa panahon po tayo ng paghahandog, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinahantay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. 2 Korinto 8:12.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga pagkapalang ito, bahagi ng aming tinatangkilik na muli naming ipinagkakaloob at ibinibigay sa iyo. Tunay nga po na tanggapin niyo ito, basbasan sa ikalalago ng iyong gawain at ng misyon. Amen. Awit ng pasasalamat at pagkatalaga, my hope is built in nothing less. Ang pag-asa ko'y natatag sa kabanalan at hirap ng ngalang Jesus na tanyag higit sa larawang lahat. Si Kristo'y patutibay, aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Maging anumang masasad at bagyo'y di maibubuan, ang pag-asa sa biyayang aking pinanghahawakan. Matibay na aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Sa pangakong sinalita at sa dugong masagana ni Kristo na mapagpala, lubos ang aking tiwala. Kristo'y bato matibay, aking kinasaligan, di gaya ng buhanginan. Siya kung dito'y dumatan, ako nawa ay maratnang, may damit ng kabanalan na handa sa hukuman. Tumutibay aking kinasaligan, di gaya ng Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin, sa patuloy na biyaya, pag-ibig, pagmamalasakit, kagalingan, pagpapala na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na narito kami, patuloy na sumasamba, nagpupuri sa iyo, na sa kabila ng aming kaabalahan, sa kabila ng aming sakit na dinaramdam, sa kabila ng mga bagay na humihilas sa amin, Panginoon, upang hindi ka masamba. Narito kami, Panginoon, patuloy na nagpupuri sa iyo, sapagkat alam namin na ito ang pinakamahalagang bagay na pwede naming gawin para sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito, sapagkat ang aming pagpupuri at pagkapasalamat ay dinirinig mo. Salamat po, Panginoon, na sa aming mga panalangin, sa aming mga pag-awit, alam namin ito ay nakarating sa iyong kabanal-banalang luklukan. Salamat po, Panginoon, na sa ganitong diwa, nakikita namin yung aming sarili. Nawa, nais mo na makita sa amin na kami ay maging kagamit-gamit, maging fruitful, maging blessing para sa iba. Pero kung minsan, may mga bagay na umaalipin sa amin. Dakilang Diyos, tunay nga po na tulungan mo kami, palayain mo kami, Panginoon, upang magawa namin ang naisin namin sa aming buhay at higit sa lahat, ang makapaglingkod sa iyo.
Dakilang Diyos, pagpalain niyo nga po ang bawat isa. At tunay nga po na narito yung mga anak na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay. Alam mo yung kanilang mga hibig, alam mo yung kanilang mga nais, at hindi man kami humihingi ng anumang bagay, pero alam mo yung aming pangangailangan. Narito yung mga anak, Panginoon, na lumalapit sa iyo. At tunay nga po na alam namin na ikaw ang Diyos ang patuloy na magkakaloob, magbibigay ng kanilang mga pangangailangan sa buhay. Dakilang Diyos, alam namin na ikaw ang Diyos ang gumagawa sa kanilang mga buhay. Alam mo yung laman ng kanilang mga puso at alam mo yung pinaka-best para sa kanila. Kuminsan, naghihintay kami ng iyong katugunan dahil hindi pa panahon. Kuminsan, hindi ang sagot mo sa aming mga panalangin dahil ito'y makasasama sa aming buhay at makapagpapalayo sa iyo. At kuminsan, ang aming panalangin ay agad mong tinutugon dahil ito ay kailangan namin at ito ay yung kalooban sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalain niyo nga po ang bawat isa at tunay nga po kung paano binigyan niyo kami ng buhay, gayon din ang ikabubuhay. Kaya Panginoon, bigyan niyo ng hanap buhay, trabaho, ang iyong mga anak upang makapamuhay ng may karangalan. Gayon din po Panginoon sa mga anak mo na babalik sa abroad, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-ingat sa kanila, sa mga kapatid namin nasa abroad, tunay nga po na saan man sila naroroon, tunay nga po na ingatan niyo nga po sila. At alam namin Panginoon na ang iyong biyaya at pag-iingat ang patuloy na sa kanila hanggang sa muli namin silang makita at bumalik sa aming bansa. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sapagkat narito kami Panginoon, tumutugon sa mga gawain, Panginoon. Tunay nga po na maging kaisa kami sa paglago ng aming iglesia. Tunay nga po na gamitin niyo ang bawat isa sa amin sapagkat hindi kami guba, hindi kami hukot, hindi kami baluktot, Panginoon, upang hindi namin magawa ang mga tungkulin at paglilingkod na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, salamat sa iyong mensahe sa amin na gusto niyo kaming palayain, Panginoon, ngayon din upang magawa namin ang naisin mo sa aming mga buhay. Panginoon, tunay nga po na pagpalain niyo nga po ang bawat isa at tunay nga po na sa mga humihingi ng kagalingan, ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, maging asin at ilaw kami ng sanlibutan ito na sa bawat paglabas namin, Panginoon, ng kapilyang ito, makita sa amin ang isang pagbabago. Makita sa amin na kami nagliliwanag, makita sa amin na kami mga Kristiyano, nakagamit-gamit. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming bayan, pagpalain mo ang aming namumuno sa aming bansang Pilipinas. Tunay nga po na may kaguluhan, tunay nga po na laganap ang mga bagay na hindi maganda. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang tutulong at magbabago ng aming bansa. Tunay nga po na pagpalain niyo nga po ang namumuno mula sa presidente hanggang sa pinakamababang katungkulan ng aming bansa. At tunay nga po na ibalik mo ang kapayapaan, gayon din ang karangyaan ng aming bayang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturod kaaliwan ng Banal Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Jesucristo na ating Panginoon mula pa ng una ngayon at magpakailanman. Amen.